Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating pananambahan at inaanyayahan po ang lahat na tayo po'y tumayo at atin pong itoon ang ating mga sarili sa paninimula ng ating pananambahan. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my rock where I seek refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. His way is perfect, the word of the Lord is pure. Therefore, I will give thanks to you among the nations. Lord, I will sing praises about your name. Tayo po'y pangungunahan ng music team para po sa opening song at ng opening prayer muli ni Brother Jerome. Dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength till we see you face to face. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. You are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. You are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Hello, praise. Panginoon, tunay nga na
for you are only, Lord God. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay napakabuti, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Panginoon, ay walang hangganan yung kaluwalhatian, Panginoon. Panginoon, ang aming hiling lamang ngayon, Panginoon, ang yung pangalan lamang ang maitaas, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Panginoon, patawarin niyo po kami kung minsan nananahan po kami sa sarili naming kakayahan, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung minsan mas nauuna pa po namin ang sarili naming desisyon, Lord God, na hindi namin na ipaparating sa iyo, Lord God. Mga bagay na akala namin ito ay makakabuti, Panginoon. Mga bagay na taliwas sa iyong desisyon, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ang aming samot dalangin, Panginoon, ay ibigay mo sa amin ang kapatawaran, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon, at niloob niyo po yung araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at nagising kami, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon, walang hanggan ng iyong kabutihan, Panginoon. Walang salita sa mundong ito na makakapagpahayag kung gaano kakabuti, Panginoon, kung gaano kakadakila sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, talento, Panginoon, upang makapagpapuri sa iyo, Panginoon. Itataas namin ang aming mga kamay, Panginoon, upang sambahin at papurihan ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to, Lord God. Panginoon, na aming samot dalangin sa araw na ito, Lord God, nang nagamitin niyo po kami, Panginoon, sa mga ministry, Panginoon, na pagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Mga kahit simpleng bagay sa church, Lord God, na kaluwalhati sa pangalan mo, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na magawa ito, Lord God. I declare sa iyong pangalan, Lord God, I declare victory upon victory, Lord God. Sa mga may sakit, Lord God, I declare healing upon healing, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Sabi mo nga, Lord God, bawat patungan ng aming kamay ay iyong pagpapalain, Panginoon. Panginoon, gamitin niyo po kami sa kabila ng aming karumihan, Panginoon. Kami ay pakalinisin mo, Panginoon, at maging handa sa iyong pagdarating dito, Panginoon. Panginoon, kami ay walang kakayahan, Panginoon. Isa lang kaming basura sa paningin mo, Panginoon. Pero, Panginoon, nung nakilala ka namin, Panginoon, ang buhay namin ay gagawin namin makabuluhan, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa araw-araw na gagawin namin, Panginoon. Ihayag, Panginoon, at makita ang iyong larawan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat at niloob niyo yung araw na ito. Ayan ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning! Yes! Bago tayo magsimula sa pagsamba sa Panginoon, good morning muna. Yes, sa mga kailangang bahay. Tayo magbatiya dahil tayo ay isang pamilya at magkamusta tayo. Kantayin natin ang I love this family of God. Amen. Hallelujah! Yes, welcome po kayo sa aming church. We're glad you are here. I love this family. I love this family of God. Yes, Lord. So closely. So closely knitted into one. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of it. Great family. I love this family. I love this family of God. So closely knitted into one. They taken me to the heart, and I'm so glad to be a part of it. Great family. I love this family. I love this family of God. Yes, Lord. So closely knitted into one. They taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of it. They taken me. They taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of it.
Great family. They taken me. They taken me to the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Yes, Lord, you are taking in this house. Tayo'y dinako rito ng Panginoon upang sambahin siya at papurihan siya at itaas ang kanyang ngalan. Na tayo'y magsaya. Amen. Handa na ba kayo magsaya sa Panginoon upang papurihan siya? Amen. Kaya ibigay natin ang ating lahat at sumayaw tayo sa Panginoon nang walang pag-alinlangan gaya ni David. Amen. Hallelujah. Let's sing joy. Turn my morning into dancing, let me smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make the joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop, never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Yes, Lord. Come on, church, let's dance to the Lord. You took away my pain. You turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop, never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop, never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Yes, Lord. You turn the saddest into joy. now I'm singing, now I'm dancing, and now we shout for joy. You turn the sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm dancing, and now we shout for joy. You turn the sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness. for You are good. You have given me a joy that won't stop, never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. For You are good. For You are good. Yes, Lord. For You are good. Yes, oh Lord God, yes, You are good. Man, Lord, tunay ngang napakabuti Mo sa araw-araw, Panginoon, na patuloy Mo binibless ang aming kabahayan at pamilya, Panginoon, at maging dito sa church na ito, Panginoon. For Your goodness is always there. Amen. Hallelujah. Let's sing to
to allow you, Lord, the goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. The moment, from the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life, in all my life, you have been faithful. Yes, oh God, in all my life, in all my life, you have been so, so good. With every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, oh God, I love your voice. You have led me through the fire, to the darkest night, darkest night. You are close like no other. Yes, someone church, I know was a father. I know you as a father. I know you as a friend, And I am lived in the goodness of God. and all my life, oh God. All my life you have been faithful. Yes, Lord, thank you, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am in, Lord, oh, I will sing. It's the goodness of God, so God, your goodness, it's running out to me. Your goodness, running out it's running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness running out, it's running out of me. Your goodness running out, it's running out of me. Your goodness running out, it's running out of me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out of me. And all my life, all my life, you have been faithful. Yes, church, listen to the Lord. All my life you have been so, so good. With every breath, With every breath that I am able, oh, I will sing. I will sing of the goodness of God. And all my life, you have been faithful. Yes, oh Lord God, you have been faithful for us now. Every night you have been so, so good. You are so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, oh, I will sing. It's the goodness of God. Oh, I will sing I will sing of the goodness of God. Yes, oh God. Let's continue worship to our Lord. Let's praise Him with our mouth. Yes, hallelujah.
Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Itataas ang iyong ngalan sa araw-araw na binibigay mo sa amin kabutihan mo at pag-bless sa amin, Panginoon. Maging sa buong sambayanan namin, Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy niyong nabibless kami. Oh God, hindi nga sapat itong pag-worship namin, ang pagsasalita namin, ang pag-awit namin, ang pagsayaw namin, Panginoon, upang ibalik sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, binibigay namin ang buong buhay namin at sa iyo lamang. Hindi kami muli nang babalik pa sa dati pa, Panginoon. Kami magpapatuloy at magpapatuloy sa iyo, Panginoon, upang ikalat ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. We praise you, God. We worship you. Oh. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga ginamit mo, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon. I-bless niyo pa sa Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang mga magsasalita ngayon, Panginoon. I-bless niyo po siya, i-anoint niyo po siya, Panginoon. Lukobin niyo po siya ng banal niyong salita, Panginoon. At magtatak sa amin ang kanyang ituturo, gamitin niyo po siya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin lahat binabalik, ang lahat ng papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 At welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan. Gayon din po ang ating mga tagapanood. At ngayon nga po ay gaya ng nabanggit sa awitin, goodness ng ating Diyos, ay atin pong inaanyahan ang bawat isa kung sino man po ang mga mayroong patotoo at pasasalamat sa umagang ito. Excited lang po si sister. Praise God kasi nasa Marikina po ako. Nag-chemo po ako nung 9. Ang hiling ko kasi po, gusto ko sumamba dito. Ayaw po ako payagan ng anak ko kasi mahina pa po ako. Pero talagang ang Panginoon napakabait po. Bakit kanyo? Kasi kung po, ang sabi po ng doktor sa tumor clinic, kailangan po, wag po akong ma-stress. Kasi yun po yung number 1 na ng cancer. So, nag-pray ako kay God. Sabi ko, Lord, kaya ko mag-commute. Gusto ko po sumamba sa Bulacan. Pero, in God's will, nandito ako ngayon. Then, nagpapasalamat po ako kasi, noon pong, sa lahat po ng nagpiprayer po sa akin, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Napakalaking tulong po. Dahil po yung aking bukol na kasing laki ng itlog, ngayon po ay wala na po siya. Kaya po, to God be the glory po. Yun lang po. Sino pa po sa ikalawang pagkakataon? Ay, sige po. Purihin ng Panginoon. Inisip-isip ko sa buhay ko na wala nang pinaka magandang bagay sa mundong ito na gagawin ng isang tao kundi ang maglingkod sa Diyos. Wala, maliban dyan, wala nang pinakamaganda pa. Maaring mamatay ka ngayon, bukas, sunod araw, pero pag ikaw na sa Panginoon, sabi pa ng Arabo, kaliwali, doon sa Panginoon na. Ang pasalamat ko sa Panginoon, tulad ng inawit kanina na ang Diyos talaga ay faithful. Kasi yung ikininto ko nung nakaraan na nasa Bicol ako, nag-resign ako sa trabaho. Sabi naman itong asawa ko, mag-resign ka na at maghanap buhay na tayo rito doon sa kantin niya. Sabi niya, pag yamanin na lang natin ito. Tapos nakita ako, wala pa nga isang buwan, magulo na. Wala pa dalawang buwan pala, magulo na. Napakagulo. Sabi ko, paano kayo mabubuhay sa ganitong sitwasyon? Mabuti na lang, talagang Diyos talaga napakabait.
dapat ang effectivity ng resignation ko, kasi nagkaloko-loko resignation ko eh. Yung papel ko hindi pinasa ng boss ko. Kaya sabi ng pinakamayari, sige hanggang July 20 ka na lang. Mga July 5 pa lang, kasi doon sa opisina, doon ako nag-opisina eh. Pagaling doon sa bahay niya, dumadaan doon sa, minsan inakbayan ako. Sabi, bakit ayaw mo na sa akin? Sabi ko, ayaw ko na sa construction, ayaw ko na sa site, kasi pasaway yung mga foreman. Sumasakit yung ulo ko sa kanila, matitigas ang ulo. Sabi niya, bakit hindi mo subukan yung mag-design ka na lang? Total, marunong ka naman sa design. Sabi ko, boss, pag-isipan ko muna. Sabi niya, sige dalian mo Sunod na araw, pinatawag ako sa taas. Pinagkapi ako, sabi niya, ano na? Nasaan na yung sulat mo? Tinatanggap mo na yung offer ko. Sabi ko, boss, pinag-isipan ko pa. Sabi niya, bigay mo na ng sulat. Ganun po kasi nagbigay na ako ng sulat. Kaya, after July 20, inilipat ako sa departamento at ang opisina namin lumapit sa Bagumbong na. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Alam talaga ng Diyos yung mga future natin na pangailangan. Kasi sabi ko, kung hindi ako binigyan ng Diyos ng trabaho na naman, maghahanap ka na naman ng pagkatrabahoan. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Alam mo yung pangailangan. Kaya sabi ko, minsan, nasa biyahe ako, tumutulo ang luha ko. Sabi ko, Lord, kahit kami, marami ang pagkukulang, madalas magkasala, pero ang plano mo sa buhay namin, yung bibigyan mo kami ng magandang buhay. Bakit nagagawa pa rin namin yung mga bagay na hindi kaya-aya sa iyo minsan? Pero ang sabi kanina nga sa Sunday School, nandyan yung 1 John 1:9, sabi ni Pastor Amila, na nakaridi palagi ang Diyos sa pagpatawad sa atin. Kay sister naman, yung sa may cancer, sis, walang imposible sa Diyos. Dahil ako naranasan ko na yung katakot-takot na sakit na halos naglalakad ako, gumagano na lang, inihatak. Pero purihin ng Panginoon, nandito tayo ngayon, dalawa, malalakas tayo. Nandiyan ang Diyos. Sa panahon noong araw, yung mga skeleton na kalat sa desierto, binigyan ng Diyos ng litid na buhay. Ngayon pa kayo na tayo gumagalaw. Kaya ipababayan natin sa Diyos. Dahil alam ko, ang Diyos may plano sa buhay natin por parehas. Kaya huwag kang mag-alala, pinagaling ka na ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na nandito. Praise God. Hallelujah. Sagutin ko lang po yung pinatutuo ng aking mister. Kasi po, kasi kung sa susunod ko pa sasagutin, hindi ko na memorize. Ay yung kailangan ngayon, dapat hindi ba, mga teacher, kailangan, pag ano ang tinuturo sa mga charge nyo, kailangan sagutin kaagad. Kaya ako po gusto kong sagutin at liliwanagin ang paghahanap buhay ko po dyan. Kasi nung naandun po siya sa Bicol, sabi ko po, kasi naiinip po ako sa bahay. Kasi wala naman ako talagang kasama. May kasama po ako, yung manugang ko, tsaka yung anak kong panganay, tsaka yung mga apo ko. Pero mayroon po akong mga aso. Ngayon po sabi ko, sabi niya, hindi ka na kailangan maghanap buhay dahil kaya namang kita buhayin. Bakit kailangan ka pa? Magpapagod ka lang. Sabi ko, gusto ko talaga. Siyempre tayong mga nanay, matitigas talaga ang ulo. Hindi talaga tayo minsan sumusunod sa ating mga asawa. Ako naman, ngayon, sabi ni Sister Norma, na yung pwesto na nga daw niya ay kailangan niya yung pera. Ako naman, parang naging excited kasi yun talaga yung aking linya, yung tagaluto, nag-aano ng hanap buhay. Ngayon po, ang ano ko po, dahil po dyan sa pagtitinda, ito na po yung ginamit ng Panginoon na mawala man po yan, ay nakilala naman po namin itong church nito.
At yun na bang po ang malaking pinagpala kami ng Panginoon, mawala man po yung anumang pinansyal na iyan po ay binigay ng Diyos, ginamit naman po si Sister Mila, si Pastora Mila, na makarating kami po dito sa church nito. At dito po namin natutunan ang lahat na mga Sunday school, lahat po na may alam kami, mas lalo po nadagdagan ang amin karunungan. Yun po ang the best na pinagpala ng Panginoon. Kaya pag pumupunta po ako kay Pastora Mila, sabi niya, pinagpapala ka ng Panginoon. Kasi bawat pupunta ko doon ay humahain po siya ng pagkain. Kaya sabi ko, hindi naman ako kakain. Pero talagang po, yun daw talaga ang kaugulian na pag dumarating ka sa isang bahay at may hahain ng pagkain, ay pinagpapala ka ng Panginoon. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Mawala man po ako dyan kay Sister Norma, sa pwesto po yun, ay ang importante, binigyan kami ng Panginoon ng church na maayos at talagang totoo ang damandama mo. Simulang pagpasok mo pa lang dito, damandama mo na ang Holy Spirit na ay welcome ka. At lalo po lumakas ang asawa ko sa talagang lagi siyang china-challenge sa dito ng karunungan niya. Kaya masayang-masaya po siya. Maraming pong salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako man din po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nung Biyernes po, August 11, Biyernes, ay nag-celebrate po ako ng another year. At salamat po sa Panginoon sa panibagong taon. Ako po ay 35 na. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon dahil ang lahat ng mga panalangin ko po sa aming pamilya ay tinutugon niya naman po sa lahat ng aming pangangailangan. So, salamat din po sa Panginoon dahil katulad nga po na nabanggit ko po noon sa post ko po na kinikilala ng mga employer ko po, ng mga nagiging kliyente ko po, yung mga nagiging tulong ko sa kanila. Isang malaking bagay po yung kasi the quality of our work speaks hindi lang para sa ating sarili, kundi kung ano yung binibigay na karunungan sa atin ng Diyos. Kasi kung napamahalaan natin na maayos yung mga karunungan ibinibigay niya sa atin, mas madali nating ipakilala sa kanila si Kristo sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya nagpapasalamat po sa Panginoon dahil He never fails us, He never fails me na i-provide yung mga lahat ng pangangailangan po namin. Saka yung setup ko po ngayon, ito po yung setup na pinanalangin ko na noon pa since 2007 na magsimula ako magtrabaho. Simula na marinig ko yung salitang freelancing, sabi ko, nailagay na ng Diyos sa puso ko. Hindi po ako yung naglagay ng for sure kasi alam ko ang Diyos ang nagbigay ng desire sa akin noon. Nasabi ko, nawa makapagtrabaho po ako sa tahanan lang. Kasi ang aking pananaw po sa pagpapamilya, sa ako bilang tatay, ang idol ko po, o sabi natin, ang modelo ko po sa pagtatrabaho o sa paghahanap buhay, si Abraham. Si Abraham kasi kahit siya naroon, kasama niya yung pamilya niya. Lahat ng lugar na pinupuntahan niya, nagpa-flourish, pinagpapala ng Diyos. Hindi niya kailangan lumang ibang bayan, kundi kasama niya yung buong pamilya niya. Although sa panahon natin ngayon, ito po, kanya-kanya po tayo, pero ito po yung sa akin, na sabi ko, huwag niyo po akong hayaang lumayo mga ibang bansa para lang makapagtrabaho. Kundi kung saan po naroroon ang aking presensya, kung saan po ako naroon at aking pamilya, pagpalain niyo po yung lugar na yon at pagpalain niyo po yung gagawin namin sa lugar na yon. Kaya salamat sa Diyos, mga small wins po yun, pero sa Diyos po ang papuri kasi siya po ang nagpo-provide sa amin ng kalakasan, nagpo-provide ng aming kapahingahan. Sa totoo lang po, kung ako po ang tatanungin ninyo, mas mahirap po yung work from home. Kasi yung trabaho mo, one step away lang. Pag kinamusta ka, one chat away. Unlike pa nagbabiyahe ka, sabihin ninyong mahirap. Totoo po, naranasan ko mahirap mamasukan. Nakakapagod talaga yung biyahe. Sinukuhan ko nga po yun. Pero dito po, minsan, kahit na matutulog na sila, ikaw nagtatrabaho pa rin. Pero salamat sa Diyos kasi siya po nagpo-provide ng aming kalakasan, nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya sa loob po ng mga panahon na yon, salamat sa Diyos at kami kanyang sinusustain. Sa Diyos po ang paborito. Salamat. Hello, praise.
Pinagpapasalamat ko lang po sa Panginoon kasi po, gumaduate na po yung kapatid ko. Ayun. Ako na lang po nag-aaral. Nice one. Wala na pong kahati. Hindi, joke lang. Ano po, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi po, na-realize din ni Mama na binata na ako. Kasi, kasi ano po, nung nakaraan po, may mga bisita po doon. Tapos, ano mo, nun, pagtapos po nun, sinanausap po ako ni Mama, sabi niya daw po, ano na, magaling na daw po ako makipaghalimuha sa ibang tao. Tapos binata na daw ako, lulutuan niya na daw ako palagi. Ayan lang po. Salamat. Meron pa po ba? At kung wala na po, ay tayo po'y darako sa pastoral prayer at tinatawagan ko po si Pastor John Peñaranda. Hello? Tayo po ay mananalangin. Tinatawagan ko po yung mga bata para po lumapit sa harapan. Yes. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you. Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil niloob niyo, Panginoon, na kaming lahat na naririto sa loob ng iglesyang ito at sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, kami po ay pinagkaisa mo kung saan kami sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, ito po ang kaparaanan na binigay niyo sa amin upang ikay aming makausap. Maidulog ang lahat ng aming pangangailangan sa iyo, ang pananalangin, Panginoon. Salamat dahil ikaw yung Diyos na nangako sa amin na kung kami lamang ay mananatili sa inyo at ang mga salita mo'y mananatili sa amin, anuman ang aming hilingin ay ito ipagkakaloob mo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pangako mo yan. Ngunit nais po namin kami iyong siyasatin. Kung mayroon man po mga pagkukulang kami, may mga naisip na salita na gawa ng mga bagay na labag sa inyong banal na kalooban, aming Ama, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sapagkat kung may mga pagkukulang at pagkakasala kami, ay tiyak na hindi nyo kami pakikinggan sapagkat kami may karumihan sa aming mga puso at isipan. Kaya Panginoon, salamat sa pangako mo na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, tapat at banal kang Diyos na kami yung patatawarin at lilinisin nyo kami sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya Ama, salamat sa pangako mo at inaasahan namin, inaangkin namin na sa mga oras na ito ay kami nalinis mo na at napatawad sa mga pagkakasalang aming nagawa. Kaya narito, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang buong kongregasyong ito, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna. Ikaw po ang magbigay sa amin ng kalakasan, karunungan at katalinuhan na magagamit namin upang ikay aming mapaglingkuran. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng mga kabataang ito na yung dinala sa iyong harapan sa umagang ito. Amin po silang itinatalaga sa inyo na mga batang ito na siyang papalit sa mga nagkakaedad na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Pagkaloob po sila ng malakas, pangatawan malusog, may mga karunungan at katalinuhan upang magamit nila ang kanilang buhay at lakas sa paglilingkod sa inyo. Maging sa kanilang pag-aaral, Panginoon, patnubayan, gabayan mo sila
sa pamagitan ng kanilang mga magulang na kung saan nagiging unang guro nila sa kanilang mga tahanan upang sa ganon, sa edad nilang ito, Panginoon, ay makita na tunay nga po na ikaw ang siyang nangunguna sa buhay ng mga kabataang ito. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga magulang, pagkalooban lahat ng pangangailangan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya sa iyo namin itinataas ang mga batang ito upang sa ganoon, sa kanilang paglaki, ang buhay at lakas nila maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ang mga nakatayong ito sa banal na harapan. Ingatan niyo po sila sa lahat ng oras at palakasin ang kanilang buhay espiritual, patatagi sa pananampalataya upang sa ganon, ang kanilang buhay na ito ay iuko lamang sa inyong banal na pangalan. Purihin ka, Ama, sa buhay ng mga kabataang ito. Patuloy kami, O Diyos, na lumalapit sa inyong banal na harapan. Itinataas po namin sa inyo ang buhay ng aming tagapanguna, Pastor Bert, na kung saan hindi namin kapiling ngayong araw na ito, Panginoon, sapagkat siya gumaganap ng kanyang tungkulin sa ibang iglesia, Panginoon, na kung saan iyo po siyang tinawag, pinili upang maglingkod sa inyo, ay ginagampanan niya ito ng buong puso at kagalakan upang sa ganun ikay kanyang maluwalhati at manakila ang iyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang sambahayan, ang kanyang pamilya, Panginoon. Provide niyo po ang lahat ng pangangailangan nila. Ganon din po, Panginoon, ipagkalaw mo po ang kagalingan sa lalong madaling panahon sa karamdamang nararanasan ni kapatid na Joy, Panginoon. Dalangin ko po na mga pagkain, mga gamot, na kanya pong tinitake, Panginoon, ay gamitin mo upang malunasan ng ganap ang karamdamang kanyang nararanasan. Kaya, Panginoon, salamat po sa katugunan mo at sa kagalingan na ipinangkaloob mo sa aming kapatid na ito. Maraming salamat po. Ama, sa umagang ito, nais po namin ipagtagubilin sa inyo ang babae na iyo pong pinili, tinawag upang maglingkod sa inyo sa katauhan po ni Sister Beron, Panginoon. Ipagkaloob po sa kanyang karunungan, ang mga katalinuhan na nagmumula sa iyo na sa ganun, mahayag ang iyong mga salita, aming maunawaan, higit sa lahat, makakapamuhay kami ayon po sa mga salitang ito na aming mapapakinggan. Kaya Panginoon, salamat po, pagpalain po ang kanyang buhay at ang kanyang sambahayan. Ganun din po, ipagkaloob niyo po ang kagalingan mula sa sakit na nararanasan ng kanyang asawa, ni kapatid na Mario, Panginoon. Dalangin namin na ang mga gamot na kanyang iniinom ay yung maging instrumento upang yung mga karamdaman niya sa kanyang lupang katawan, kung may bato man po siya, Panginoon, ito po'y aming pinagtatagubilin sa inyo at aming pong itinataboy sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Yung sakit na ito ay mawala sa kanyang lupang katawan na sa ganon, siya po ay magamit mo rin at maglingkod rin siya sa iyo habang siya ay nabubuhay. Panginoon, salamat po sa iyong ginagawa sa pamilya ni kapatid na Beron. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kalagayan po ng aming bansa, Panginoon, na kung saan kami minamaliit ng ibang bansa, binubuli kami, Panginoon. Ngunit alam namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming sinasamba, na kaming bansa na tinuturing na bansang Kristiyano sa gitnang silang sa Asia, Panginoon, ay amin pong itinatas ito sa inyo sa pamagitan ng aming Pangulo. Nabigyan niyo po siya ng tapang, lakas ng loob, na gamitin ang karunungan ito upang kanya pong mapangunahan ang bansang ito ng maayos, higit sa lahat, mapayapa at mapaunlad ayon po sa inyong kapangyarihan na kung saan, Panginoon, ikaw lamang ang aming inaasahan na walang makadadaig sa bansang ito sapagkat ikaw ang Diyos na siyang nagtatanggol sa bansang ito, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong ginagawa sa aming bansa. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nangunguna, ang mga presidente at lahat po ng membro ng kanyang kabinete mula po sa mga congressman, mga governors, Panginoon, mga mayors at barangay captains, Panginoon, ng bansang ito. Ipagkaloob mo po ang banal na takot sa kanila na sa ganun, hindi nila magawa ang maging kurap sa kanilang panunungkulan, kanilang panunungkulit. Panginoon, salamat dahil ang iyong kapangyarihan ay iyo pong pinagkakaloob sa mga tao na
kung saan yung hinirang pinili upang maglingkod sa inyo na magagawa nila yung mga bagay na ayon sa kalooban mo na ito po ay maisishare nila sa mga namumuno sa bansang ito, Panginoon, na mayroon pong katotohanan na ang salita mo lamang ang siyang maaari naming panghawakan upang madaig namin ang anumang suligi ng masama na kung saan laging nakamba sa bansang ito, Panginoon. Dalangin din namin ng mga Kristiyanong na nanunungkulan sa bansang ito, Panginoon, na gamitin mo ang kanilang buhay na sila nga ay tunay na mga pinili at hinirang mo upang maglingkod sa inyo ng may katapatan. Kaya Ama, maraming salamat po sa mga taong ito na iyong ginagamit. Ama, ang iglesyang ito, Panginoon, at lahat ng ministry, Panginoon, ng iglesyang ito, ay amin pong pinagtatagubilin sa inyo, Ama, na kung saan magkaroon ng katuparan ang mga pangarapin ng bawat leader ng ministry ng iglesyang ito, Panginoon. Kung sa ganon, tunay nga po na makita, hindi lamang sa lugar na ito na kung saan man kami dalhin, ng aming mga paa sa pamagitan yung pangunguna, Panginoon, ay makita na tunay nga po na ang Diyos na pinaglilingkuran namin dito sa iglesia ito ay tunay nga pong buhay, makapangyarihan, at ang ugali ng mga membro nito, Panginoon, ay tunay nga pong magiging salamin, makita ang buhay ng aming Panginoong Hesus at maging daan upang magbago ang kanilang mga buhay. Kaya Ama, salamat po sa buhay ng lahat ng dumadalo sa iglesyang ito, Panginoon, na maging instrumento mo sila upang ang iyong ebanghelyo ay lumaganap sa lahat ng dako. Kaya Ama, maraming salamat po. Dinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, na ang aming mga kapatiran na kung saan nagsisipaghanap buhay sa ibayong dagat, Panginoon, ang proteksyon, ang paggabay at mga karunungan ay ipagkaloob po sa kanila nang sa ganon, Panginoon, magampanan nila yung mga tungkulin na kaatang sa kanila at magamit nila ang buhay at lakas na makapagbibigay sila ng kapurihan at kalwalhatian sa dakilang pangalan. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng mga hayag at dihayag ng mga tumutulong sa iglesyang ito, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain. Bigay ang lahat ng pangangailangan nila, ingatan sa lahat ng oras na sa ganon, tunay nga po na maranasan nila na ikaw na Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay tunay nga pong tapat, na laging nandyan, hindi nangiiwan o di nagpapabaya kailanman. Kaya maraming salamat po sa iyong napakagandang ginagawa sa iglesyang ito at sa aming bansa. Dinadalangin din namin, Panginoon, kami personally, Panginoon, dumudulog ako sa inyo, Panginoon, sapagkat sa sarili ko po, wala akong kakayanan, kaya humihingi po ako sa iyo ng iba yung karunungan at katalinuhan na sa ganun magampanan ko ang matungkulin na iniatang mo sa aking mga balikat. Kaya Ama, maraming salamat po. At sa lahat po ng aming gagawin sa loob at labas ng iglesyang ito, dalangin namin na kami ay makapagbigay sa inyo ng kaluguran sapagkat ito ang nais mo at gusto mong gawin namin habang kami nabubuhay. Kaya Ama, maraming salamat po at ang vision ng iglesyang ito, Panginoon, na itinataas namin sa inyo, Panginoon. Ang Ministerial and Livelihood Program ng iglesyang ito, Panginoon, ay gamitin mo upang makita at higit sa lahat, makapagbigay kami ng kalulhatian sa inyo sa pamagitan ng pangitayang ito. Ng iglesyang ito ay tinupad nyo na ang vision nito, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Umaasa kami sa iyo, Ama. Nagtitiwala kami sa inyo na ang lahat po ng aming itinulog sa inyo sa araw na ito ay tunay nga pong binigay mo ang katugunan sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos.
Atin po itong matutunghayan sa Malakay chapter 3, verse 10. Akin pong babasahin ito sa wikang Ingles. Ganito po ang sinasabi sa Malakay 3, verse 10. Bring the full tent into the storehouse, so that there may be food in my house. Test me in this way, says the Lord of armies. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out the blessings for you without measure. Purihin po ang salita ng Diyos at tayo po'y makakaupo na. Ngayon naman po'y atin pong ihanda ang ating puso't isipan para po sa salita ng Diyos na ibabahagi sa atin. Walang iba kundi si Sister Veron. Salamat po, Brad. At isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayan, kumusta na po ang lahat? Ayan, bakas na bakas po ang pagpapala ng Panginoon sa inyong mga aura, sa inyong mga mukha. Di ba? Naggagandahan at naggugwapuhang mga lingkod ng Panginoon. Tayo po ngayon ay patuloy sa ating topic na storehouse. Yan po yung ating topic. At ang pamagat po na ibinigay sa akin ng Diyos ay God's storehouse. Ayan, kasi ang Panginoon Diyos ay meron ding storehouse. Simbolismo nga lamang po, ito ay spiritual. Kasi wala naman po talagang building, no, ang Panginoong Diyos, kundi ito ay spiritual. At ang tema po, ano-ano ang nakapaloob sa storehouse ng Panginoon. Tutuklasin po natin kung ano-ano ang mga nakaimbak doon sa storehouse ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong muli kong basahin ang ating teksto. Nabasa na po sa wikang Ingles at ngayon po ay babasahin ko sa wikang Tagalog. Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito. Maraming salamat sa umagang ito. Salamat sapagkat nandito po akong muli, isang napakalaking pribilehiyo, Panginoon, ang ipinagkaloob mo sa akin upang magbahagi ng iyong mensahe. Kaya naman, Lord God, nagsusumamo po ako sa inyo na muli mo po akong samahan sa umagang ito, muli mo akong itago sa iyong likuran upang ang makita ay ang iyong larawan at ang iyong kabanalan. Sapagkat, Lord God, ano man ang meron ako, Panginoon, ay hindi ito nanggaling sa akin. Ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kami po ay walang alam. Ang lahat ng ito ay sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking mga kapatiran sa umagang ito. At dalangin ko na ang pinto ng langit at ang bintana nito ay ibuhos mo po ang lahat ng pagpapala sa bahay dalanginang ito. Maraming salamat. Ito ang sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang atin pong teksto ay, alam ko na alam nyo ng lahat. Di ba? Kasi lagi naman po itong nababanggit, lalo na po sa tithes and offering. Kaya alam na nating lahat ito. Kaya lamang, ang bibigyan po natin ng tuon dito sa Malakay, chapter 3, verse 10, ay yung storehouse, no? Ang tahanan ng Panginoon, kung saan dinadala ang lahat ng mga handog, ang lahat ng mga tithes and offering. Sabi po sa aking nabasa, ang Malakay chapter 3 verse 10 daw po ay isang gospel of prosperity. Kasi dito nakapaloob
ang mga pangako ng Diyos. Punong-puno ng pangako, punong-puno ng pagpapala. At diyan po tayo naniniwala sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga provision. Na ang lahat ng nakaimbak doon sa kalangitan, doon sa kanyang storehouse, ibubuhos niya po yan sa atin. No? Kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Ano po yung mapag-uusapan natin ngayong umaga? 2 bagay lang po. Letter A, ano-ano ang mga nakapaloob sa storehouse ng Panginoon? Letter B, bakit ang church ay tinatawag na storehouse? Yan po yung ating pagbubulay-bulayin ngayong umagang ito. Subalit bago po natin pagbulayin yan, pag-usapan po muna natin kung ano nga ba ang storehouse. Naalala niyo po yung topic natin ng mga nakaraang buwan? Mula January, nagsimula tayo sa trees, sa puno, na hitik, na matatag, di ba? Tapos, rooted. Kailangan ikaw ay rooted sa salita ng Diyos para magbunga ka. At syempre, kapag malago ang puno mo, rooted ka, ikaw ay mamumunga ng marami. Di ba? At hanggang dumating sa harvest time. Yun yung pinakamasarap kasi harvest time na po. Kokolekta na po tayo lahat ng mga pinagpaguran natin. Hanggang sa dumating po tayo doon sa first fruit. Noong nakaraang buwan ay first fruit, unang bunga ng lahat ng ating pinaghirapan. No? Tayo ngayon sa panahon ngayon, ang first fruit natin ay yung mga unang kita natin sa ating trabaho. At ang lahat ng yan, no, saan ilalagay yan? Di ba? Yan ay ilalagak po sa storehouse ng Panginoon. Di ba? Tignan ninyo yung pagkakaugnay-ugnay. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Yung ating topic ay magkakaugnay sa bawat isa. Di ba? Kung ang lahat ng mga inani, mga handog, kung walang storehouse, saan kaya ilalagak? Kaya nagkaroon ng storehouse. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin ng storehouse? Ang storehouse, kapag sa mga magsasaka, ito ay sinasabing kamalig. Diba? Alam naman natin kung ano yung kamalig, di ba? O imbakan. Ito ay kamalig o imbakan ng lahat ng mga ani. Sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na warehouse. Di ba? O bodega. Kaya minsan merong bodega sale, warehouse sale, no? Kung saan, andun lahat ang mga pangangailangan ng tao. Ganon din naman po sa kamalig, sa imbakan, andun ang mga pangangailangan ng tao. Sa Israel, sa Old Testament, meron din po silang storehouse. Hindi nga lamang katulad ng ganito ngayon, di ba? Ang storehouse nila noon, doon sa isa sa bahagi ng kanilang templo. Kung naalala nyo po doon sa ating devotion na topic, ang mga Israel po ay naglalakbay. Di po ba? Hanggang hindi sila dumadating doon sa lupang pangako ng Diyos, patuloy silang naglalakbay. At kung saan po sila hihimpil o hihinto na guided ng Panginoon Diyos, doon po sila titigil at doon nila itatayo yung templo nila, pati na ang storehouse nila. At kung sila naman ay muling paglalakbayin ng Panginoon, kakalasin po nila ito. Di ba? Kakalasin nila ito, bibit-bitin nila, dala-dala po nila ito. At kung saan sila ihihinto ulit ng Panginoon, doon ulit nila ilalagak yon. So napakahirap nung kanilang kalagayan kasi bit-bit nila yon, di ba? So yun po yung storehouse. Sa panahon naman ni Joseph, alam naman po natin kung sino si Joseph. Yung pinagdaanan niya sa buhay niya, yung mga pinaghirapan niya, hanggang sa makarating siya sa bansang Ehipto. Hindi na po natin didetalyehin yon, no? Doon po sa Ehipto,
Napakabuti ng Diyos kasi siya ay ginawang governor ng Paraon. At siya ang pinamahala nito para iimbak yung mga ani nila sa panahong sagana sila. No, nagpagawa ng mga kamalig, imbakan, storehouse para sa kanilang mga produkto, para sa darating na tagutom. At nang dumating ngayon, binuksan ng Ehipto ang storehouse nila para sa mga karatig bansa. So ano po yung pinupunto ko rito? Pinupunto po rito na noon, mula sa Old Testament, sa New Testament, hanggang sa panahon po natin ngayon, ay meron po tayong tinatawag na storehouse. Di ba? At kung tayong mga tao ay may storehouse, meron din pong storehouse ang ating Panginoon. God's storehouse. Na sinabi ko na nga kanina, ito ay simbolismo. Ito ay spiritual. At doon, saliksikin natin ang storehouse ng ating Panginoon. Ito ay naglalaman ng kanyang kapangyarihan, kabutihan, no, na handang ibuhos sa ating lahat. At yung pagiging King of all kings niya, yung kanyang sovereign, no, ang hari ng mga hari. Yan ang storehouse ng ating Panginoong Diyos. Dako na po tayo sa letter A. Ano-ano yung mga nakaimbak sa God's storehouse? Una, ang kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan at sa lahat. Alam po natin na ang lahat ng nasa mundo ay nilikha ng Diyos. Wala pong makakatakas sa kapangyarihan ng Diyos. Maging ang hangin ay kaya niyang utusan. Ang mga kalikasan, ang mga natural resources. Maging ang malakas na bagyo, kanya yan. Kontrolado niya po yan. No? Nasa kanya po yun kung kailan niya ibubuhos ang ulan at kung kailan naman niya ito pahihintuin. Naalala niyo po yung pinayapa niya yung dagat? Sa gitna ng dagat, kasama niya ang mga alagad. No? Ang mga alagad ay natatakot na. Siyempre, andyan na yung bagyo. Andyan ang malakas na hangin, pati na ang mga umaalim po yung alon. Subalit ang ating Panginoong Diyos ay natutulog, payapang natutulog. At ginising nila ang Panginoon at sinaway ng Diyos ang alon, ang hangin, no, pati na mga kulog at kidlat, at lahat ay naging payapa. Di ba? Katunayan lamang yan ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha. No? Pati na ang mga snow, no, yung mga ice glacier na yan, lahat yan sakop ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin sa awit 135 verse 6 to 7. Ganito po ang nakasaad. Ano mang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, ang anumang panukala ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. 7, nilikha niya itong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis, sa kanya rin nagmumula itong hanging umiihip. Sa makatwid, lahat ng yan ay sakop ng kapangyarihan ng Diyos. No, walang maliligtas. Next, sa susunod, awit 37 verse 6 to 9. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, at talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha sa kanyang salita, lumitaw na kusa. Maging ang karagatan, ang ilalim ng karagatan, at ang lahat ng mga namumuhay dyan, dambuhalaman, maliliit, lahat
ay kontrolado ng ating Panginoong Diyos. Yan ang God's storehouse na bubuksan ng Panginoon. Depende sa ating pagiging masunurin. Di ba? Ang lahat ng yan ay sa ating pagiging masunurin. Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, kung susundin natin ang kanyang mga utos, lahat ng yan ay ibubukos niya sa atin. Okay? Next, number 2. Kabutihan ng Diyos o goodness of God. Bukod sa kapangyarihan niya sa lahat, sa natural world, sa kalikasan, nakaimbak ang kabutihan ng Diyos. Hindi ba naramdaman na natin ang kabutihan ng Diyos? Di ba? Naramdaman na natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang goodness sa lahat ng kanyang mga anak. Kaya't magtiwala lamang po tayo. No? Lahat ng mga may karamdaman, sundin lamang natin siya, huwag tayong bibitaw sa ating Panginoong Diyos at ibubuhos niya ang kagalingan sa bawat may sakit. Sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Walang hanggang kabutihan. Unlimited ang kanyang kabutihan. Di ba? Never ending. Sabi nga doon sa nabasa ko, walang katapusan. No? Hanggat tayo ay naririto at sinusunod natin ang kabutihan ng Diyos, lahat ng yan ay ibubuhos niya sa atin. Ano man ang mangyari dito sa mundo, nakakasiguro tayo na tayo ay protektado ng kabutihan ng Diyos. Di ba? Naranasan na natin lahat yan, pero nandito pa rin tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Andito pa rin tayo, masaya, no? Sagana, healthy, di ba? Lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Lahat ng yan ay dahil sa kanyang kabutihan. Yan. Tulad sa Malakay, chapter 3, verse 10, nabasa na natin, no? Lahat ng yan ay idalhin sa tahanan ng Diyos at ibubuhos niya ang lahat ng pagpapala sa atin. Yan. Tignan po natin ulit sa awit 31 verse 19. Kung sa ganon ay ng mabubuting bagay na laan sa mga iyo'y gumagalang, nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Kung titignan natin yung awit, dito sa awit, gumagamit ng poetic imagery. No? Doon. Kasi nga sabi natin, ang poetic, mabulaklak, maganda, maraming mga simbolismo, maraming mga tayutay na nakapaloob doon. Kaya sinasabi na ito ay gumamit ang awit ng isang poetic imagery of storehouse para ipakita, no, ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. At para ipakita na lahat ay kontrolado ng Diyos. Di ba? Kung babasahin po natin yan, makikita natin ang ganda ng mga salita na tulad ng isang tula na merong mga kahulugan. Di ba? Yan yung tinatawag nating parabola o parable na merong ibang kahulugan. Okay. Tingnan din ulit natin sa awit 31 verse 20. Iniingatan mo sila at kinakalinga laban sa balak ng taong masasama. Inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Di ba? Napakasarap ng kabutihan ng Diyos. Siya mismo ang nag-iingat sa atin. Sapagkat ayon nga sa isang verse na nabasa natin na lagi nating na sinasabi ni Pastor Bert, tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya buong katungkulan ng Diyos na tayo'y ingatan, protektahan, pagpalain hanggang sa pumuti
ang ating buhok. No? Meaning to say, hanggang tumanda tayo. No? Hanggang tumanda tayo, kapiling natin ang Diyos. Di ba napakasarap mabuhay na kasama natin ang Panginoong Diyos, ang kanyang kabutihan. Ayan. Ang sabi nga sa Romans chapter 8 verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. At ang pinaka sa lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa niya, ay yung ibigay niya ang Kanyang sariling anak, ang Kanyang bugtong na anak na walang iba, kundi si Jesucristo na tumubos sa ating kasalanan. Di ba? Tiniis niya yon, yung sakit, yung hirap, bilang isang ama or isang ina, gaano kasakit na makita nating pinahihirapan ang ating anak. Subalit dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Imbis na tayo'y magdusa sa kasalanan, ang nagdusa ay ang ating si Jesus na ating Panginoon. Sa kamatayan at pagkabuhay na muli, ipinagkaloob niya sa atin ang kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Kaya't patuloy po nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Patuloy natin itong ipahayag sa mga kaibigan natin, sa lahat, ang kabutihan ng Diyos. Kasi ito po ang gusto ng ating Panginoon. Ihayag ang kanyang mga salita. Ihayag ang kanyang kabutihan. Patuloy po natin itong ihayag at patuloy po tayong magpasalamat sa Kanya, sa ating Panginoon, sa patuloy na magpapakita ng Kanyang kabutihan. At susunod po, doon po yung hari ng mga hari, King of all kings, siya po ay sovereign, dakila, almighty, powerful. Yan ang ating Panginoon and worthy of worship. Diba? Marapat lamang na siya ay ating purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan sapagkat siya ay powerful, siya ay sovereign, siya ay dakila. Yan po ang ating Panginoong Diyos. Yan po yung mga naka-stack na kapangyarihan sa kanyang storehouse. Diba nga, patuloy tayong magpasalamat. At karagdagan pa yan, isa sa mga provision ng ating Panginoon, ang mga pangako niya, na siya yung naghahari sa buong universe. Di ba? Nakita nyo na ba yung sa mga nag-aaral, di ba? Yung universe, dyan nakalagak yung mga planeta. Nakalutang yan sa kalawakan. Kung walang makapangyarihang Diyos na nagkokontrol dyan, ano na yung mangyayari? Di ba? Pag yan ay nawala sa align, di ba sila may sarili silang line, may sarili silang axis ng ikutan. Di ba? So gaano kapangyarihan yan? Gaano kalakas yung kapangyarihan ng ating Panginoon? Na kung meron lang isa dyan na magkamali, na malihis, ewan ko, kung ano mangyayari sa ating mundo. Di ba? Pero, pasalamat tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Lahat yan, siya yung naghahari. Kontrolado niya ang lahat. Yan lamang ay ilan lamang sa mga kapangyarihan ng Diyos. Marami pa po tayong matutuklasan. Di ba? Okay, so balik po tayo dito sa atin, sa mundo natin, sa kasalukuyan,
no, dito sa church natin. Sino ho ba ang owner nito? Tama po kayo, ang ating Panginoong Diyos. Siya yung owner nitong storehouse natin. Siya ang owner nitong ating church. Saan dinadala ang mga handog? Dito pa rin sa church natin. Dito, sa iba't ibang mga church. Ngayon, bakit tinatawag na storehouse ang church? Dako na po tayo sa pangalawa. Ang ating church, kasi noon, templo ang tawag. Di ba? Ngayon, church. Dito, dinadala ang lahat ng mga handog. Bakit tinawag na storehouse? Kasi number 1, it stores food. Nagkaimbak dito ang pagkain. Diba? Ngayon, kung sa pisikal, totoo naman, may pagkain dito sa church. Busog nga tayo, di ba? Ang sarap nga ng ating fellowship, di ba? Sa pagkain. Totoo yun. Subalit, hindi lang pisikal ang kumakain, maging ang ating espiritual. Kapag dumalo kayo dito, busog na kayo sa pisikal, busog pa kayo espiritual. Di ba? Okay, napakasarap, di ba? Saan ka pa? No, saan ka pa? Busog ka na, no, sa ating katawan, busog pa rin yung ating espiritu. Di ba? Siguro kung ipapakita ng Diyos yung ating espiritu, ano kaya yan? Mataba kaya? Healthy? O payat? Malnourished kasi hindi pinapakain. Di ba? Naalala ninyo noon yung kinuwento ko noon na isang hari na hindi pinapakain yung kanyang number 1 na asawa. Di ba? Wala, lupay-pay. No, ganun din po yung ating espiritu. Kailangan pakainin natin ng salita ng Diyos. Dito, pag tayo ay pumasok, no, talaga namang ang ating espiritu ay masaya. Hindi tayo lalabas diyan ng malungkot. Kasi busog na busog po tayo. Di lang sa pisikal, maging sa espiritual. Susunod, it stores holiness. Dito sa church natin ay may kabanalan. Lalo na po, lahat ng gamit dito, etong pulpit na to ay banal. Holy. Yang mga gamit na yan ay holy rin. Banal din yan. Yung mga ginagamit na yan. Kaya, kinakailangang iyan ay ingatan. At maging ang mga dumadalo dito, ang sabi ng Biblia, pinapaging banal. Di ba? Amen po ba? Amen. Di ba? Okay. So, kailangan nating irespeto ang ating church sapagkat ito ay templo ng Diyos. Huwag po nating sisirain at ang respeto at ang paggalang sa isang church ay hindi porke maganda, no, mataas, isang building, andun na yung respeto natin. At ang isang church naman ay ganito, no? Pero dapat lahat ng yan ay irespeto natin sapagkat ang church ay banal. No? Kung kayo po ay nandito na sa simula pa lang ng church na ito, makikita nyo po ang pagkakaiba. Patuloy na pinagpapala ng Diyos ang church na ito. Diba? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Siya po ang nagtatag nito. Amen po ba? Okay. Next po, it stores blessing. Lahat ng papasok dito ay binibless ng Diyos. Walang uuwi na luhaan. Lahat ay nakakadama ng blessing. Diba? Lahat tayo. And it stores energy. Kung ikaw ay nanghihina, no, dumalo ka dito, makipagsaya ka, umawit ka sa Panginoon at manunumbalik ang iyong lakas. No? Ito yung ano natin eh. Ito yung nagbibigay ng kalakasan natin.
ang salita ng Diyos, ang blessing niya. No? Pagpasok mo dito, di ba, minsan nga, papasok ka dito, katulad ko, minsan masakit ang ulo, no? Parang nanghihina, pero patuloy pa rin. Pasok ka dito sa loob, makipag-fellowship ka, asahan mo, ang iyong energy ay may store. Di ba? Bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Kaya, bakit tinawag na storehouse ang ating church? Una, it stores food, it stores holiness, it stores blessing and energy. Lahat ng yan ay ibubuhos sa atin ng Diyos. Bilang conclusion, ang God's storehouse ay isang simbolismo. Ito ay spiritual, kung saan nakapaloob ang kanyang kapangyarihan, kabutihan, ang kanyang pagiging sovereign, almighty, powerful ng ating Panginoon. Kung nais nating lahat na ito ay madama, malasap, iisa lamang po ang paraan. Sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Pwede po ba nating awitin yung goodness of God? Tamang-tama po yung ating awitin para sa kabutihan ng Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mensahe na yung inihayag ngayong umaga, Panginoon. Nawa, Lord God, ang kabutihan mo, ang iyong goodness ay ibuhos mo po sa church na ito, Lord God, sa aming mga kapatiran. Maraming salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malachi 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ang pagbibigay ay bukal sa loob at ang pagbibigay ay walang hinihinging kapalit. Kaya naman, ang paggawa ng mabuti ay mas dodoble pa ang blessings na matatanggap natin. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, tunay nga na Ikaw ay napakabuti. Hinihiling po namin na pagpalain mo ang mga makapagbibigay, gayon din naman ang mga di makapagbibigay. Sa pamamagitan ng aming pagbibigay, ibinubuhos namin ang aming pasasalamat sa iyo at sa lahat ng mga biyaya mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Hey, yo, I receive your mercy. Yo, I receive your grace. Hey, yo, I will dance forevermore. Mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet, sweet rain.
Mercy is falling all over me. Mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Hey yo. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, while we dance forevermore. Blessing is falling. Blessing is falling, is falling, is falling. Blessing is falling like a sweet spring rain. Blessing is falling all over me. Tayo po'y makakaupo na at ngayon po ay makatunghay po tayo ng isang family presentation na pangungunahan ng Olvis family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon at ang aking Bible verse po ay matatagpuan sa Psalms 28:7. At ang sabi po, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy and I will sing with praise to the Lord. Yung verse ko naman po is 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse all of our unrighteousness.
Purihin po ang Diyos sa buhay ng Olvis family. At ngayon naman po ay darako po tayo sa ating mga announcement. At makikita niyo po sa screen ang ating mga schedules. So, as early as 8 o'clock in the morning po, every Sunday, nag-i-start po ang ating activity mula sa morning devotion hanggang sa worship service. At every Wednesday din po, meron tayong midweek service every 5:30 to 6:30 p.m. At Saturday po, may prayer warrior. Ito po ay every 5:30 a.m. naman to 6:30 a.m. Ang ating pong next family presentation next Sunday ay ang Ramos family. Yan. At salamat po sa flower offering ni Sister Micah. Ang next flower offering po natin ay si Sister Edna. Ang ating pong prayer opening next Sunday si Sister Lani. Para po sa offertory ay si Sister Merly. Ang speaker po natin next Sunday ay si Pastor John. At para po sa iba pang announcement, ang ating pong Damayan program ay patuloy pa rin po, ay makipag-ugnayan lamang po kay Pastor Bert para po sa mga detalye. Gayon din po ang ating Project Hagay. Ito po ay para sa church improvement ng ating building. At meron po siyang ipinapamahaging mga booklet, makipag-ugnayan lamang po kay Sister Miles. At additional announcement po, meron pong gaganaping anniversary ang youth sa August 27. At para po sa mga detalye, ito po sila. Okay. Good morning po. Para po sa darating na ika-17th anniversary ng Youth for Jesus, inaanyayahan po ang lahat ng mga kabataan na dumalo sa darating na August 27, 2023 at exactly 2 p.m. Join us at patuloy na maging ilaw, pag-asa at blessing sa iba. Glow, let your light shine. Bukod po sa pagse-celebrate ng anniversary, ang pagbebenta rin po ng ticket ay mapupunta sa fundraising event po ng YFJ. Nagkakahalaga po ng 50 pesos po per ticket. Sa isang tao po yun. Pero hindi na po kayo magugutom doon dahil kasama na po yung snacks natin. Kaya kita-kits po ulit mga kapatid. Muli po, August 27 po, youth anniversary natin, 2 p.m. Thank you po. Meron din po silang prepare na short video clip. At atin pong itong tunghayan at ito po'y susundan po ng benediksyon ni Pastor John. Hello po. Hello po. Usapan naman daw short eh. Kaya talaga. Hindi, sige. Sige, sa August 27 daw po yun. Sa akin po, may karagdagang announcement po, bali dalawa. Unahin ko na po yun sa music, mamaya pong after po natin kumain. Meron po tayong general meeting. So lahat po ng kasama po sa music, from audio to sa mga dance, sa mga tumutugtog, sa singers, pati na rin po yung sa media po natin. Kung pwede po tayong sumama mamayang hapon po, after lunch, basta makatapos na po tayong kumain. Pangungunahan po ni Sarah mamayang hapon po yun.
yung meeting po natin. Then yung sa isa pa po nating meeting is yung, ito paalala lang po sa mga young couples, saka sa mga nauna na po nasabihan, na tayo po ay nagkaroon po nung project po natin yung sa back to school, na yung kanya-kanya po tayong kaloob para po sa, ay meron pala, sorry. Hindi, na kung tayo ay, kung ano po yung magaan po sa kalooban natin, ito po ay tulong po natin sa mga kabataan po na nangangailangan po ng tulong sa school supplies nila. Initially po may bibili na po tayong mga gamit po this week po na darating. May mga nagsabi na rin po sa amin na nangangailangan sila ng ganitong gamit. Yung mga may kakayanan po magbigay, sige po. Then yung mga nangangailangan pong mga nanay o yung mga anak nila, kung hindi man po namin masagot lahat, at least sabi natin malaking bahagi po yung masagot po namin. Depende po yun sa nalikom po. Paghahati-hatiin po natin sa bawat isa. So yun po ay initially po naging project po ng young couples dahil may isa pong nag-reach out sa amin. Bali magkakapatid po sila. Ilan ba sila kuya? 2, 3? Tatlong magkakapatid. So yun po, sinagot na po namin. Pero yung mga susunod po, saka yung effort na rin po na tulungan po natin yung lahat ng mga nangangailangan hanggat maaari po, lalo sa mga kabataan. Kasi sila po yung magiging future din po natin eh. So tulungan po natin hanggat maaari po. And yung isang bagay na rin po, okay na rin po ba i-announce yun? Yung sa Ministry of Health, dito na po nilagay po yung part na po na yun. So yung every time na magkakaroon po tayo ng extrang kaloob po, pinangalanan na po ng Ministry of Health yun, na kapag natapos na po yung back to school project or kung sino man po nangangailangan, matatransfer lang po doon sa oras na po yun kung sino nangangailangan. Sabihin po natin may isang tao tayong kailangang tulungan, yung back to school project na yun, mag-shift lang po doon sa tutulungan po. So yun pa rin po yun, yung magiging kaloob po natin na nilalagay po natin dito, magiging part po ng Ministry of Health yun, which is part din po yung back to school project. So, initially po sa young couple, pero inaanyayahan po ang lahat. Yun lang po. Ang benediction na po ni Pastor Jan. Awitin po natin yung kay Buti-Buti mo. Bago po tayo dumako sa benediction, magkalo po tayo para po sa ating pantulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Opo, Panginoon, tunay na napakabuti mo. Kaya naman kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Dahil ika'y nag-iisang Diyos na walang katulad, may kapangyarihan at higit sa lahat, maibigin at mahabagin. Ama, maraming salamat po sa mensahe na iyo pong ipinarating sa amin sa pamagitan ng iyong lingkod na si kapatid na Beron. Salamat po sa kanyang buhay.
Pagpalain niyo po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, maging ang kanyang sambahayan, Panginoon, ay yung pagpalain, ingatan lagi upang sa ganon, magampanan niya palagi ang mga tungkuling nakaatang sa kanyang mga balikat. Maraming salamat po sa mensaheng ito na inyo pong pinarating sa amin. Kaya mga kapatid, baonin ninyo sa inyong pag-uwi ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa inyong mga salita. Pagpalain ang inyong mga buhay, ang inyong hanap buhay. Iyo po silang baonin din ninyo, Panginoon, ang kapayapaan ng Panginoon na kung saan binahagi sa inyo nung sa atin lahat sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, sapagkat isang Espiritu ang namamayani sa ating mga buhay. Aliwin natin ang bawat isa sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos na kung saan itinalaga sa atin para sa ating ipagkakaisa sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Kaya Ama, purihin ka, dakilain ka sa lahat ng ito. At dahil dyan, Panginoon, sa kabutihang ginawa mo sa aming buhay, ay amin pong inihahayag sa inyo ang aming pagpuri, pagdakila sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done with His blood. Maraming salamat po mga kapatid at magandang tanghali sa inyong lahat.